Ilang araw bago magpasko, binisita ni Pangulong Aquino mga kababayan natin sa Compostela Valley na hinigupit ng bagyong Pablo. Bukod dito, naglibot din ang Pangulo sa Zamboanga City para kumustahin ang ating mga kababayan na naipit sa bakbakan ng militar at MNLF noong nakarang Setyembre. Narito ang report ni Elena Luna. Muling tiniyak ng Pangulo sa mga kababayang residente ng mga lugar na nasalanta ng bagyo at nasira ng sagupaan na hindi sila nakakalimutan ng gobyerno. Inilaan ni Pangulong Aquino ang araw ng Linggo para kumustahin mga residente ng Valley at Zamboanga City sa Mindanao at lalawigan ng Leyte sa Visayas. Iniuukol ng Pangulong Aquino ang araw na ito upang personal na dalawin at kamustahin ang mga mamamayan na dumanas ng matinding hagupit ng bagyo at ng karahasan sa loob ng nakaraang taon. Layunin din niyang alamin ang estado ng mga programang pagbabagong tatag na inilunsad ng pamahalaan para sa kanilang kapakanan. Higit sa lahat, ihahatid niya sa kanila ang kanyang taus-pusong pagbati na sila ay magkaroon ng isang maligayang Pasko at pagpalain nawa sila ng kasaganahan sa darating na bagong taon. Sa Compostela Valley, nag-inspeksyon ng Pangulo sa mga permanenteng pabahay na itinayo matapos manalasa sa lalawigan ang bagyong Pablo Desyembre noong isang taon. Ang mga permanent housing units ay ipinatayo sa pamamagitan ng DSWD Modified Shelter Assistance Program. Ito ay bahagi ng 1,266 na bahay na itinayo at ipamamahagi ng DSWD sa mga mamamayan ng Baganga, Boston at Katiel sa Davao Oriental at sa mga bayan ng Compostela, New Bataan, Ayo, Monte Vista at Laak sa Compostela Valley. Build Back Better din ang binigyang diin ni Pangulong Aquino sa pagbisita sa Zamboanga City, 3 buwan matapos maging sentro ito ng marahas na pagkilos ng isang paksyon ng Moro National Liberation Front. Mensahe ng Pangulo ngayong Kapaskuhan sa mga Zamboangenyo na kahit madami ang kanilang pinagdaanan, hangad niyang maging masaya ang kanilang Pasko. Umabot na sa mahigit 273 million pesos ang inilaang tulong ng gobyerno sa Zamboanga para matiyak ang kanilang 3 beses na pagkain araw-araw at pag-alalay sa pamamagitan ng Cash for Work program. Naging posible po ang ating tagumpay sa pagharap sa nagdaang krisis dahil sa pakikiisa at pagtitiwala ng mga taga Zamboanga City. Ulit po, maraming salamat po. Dahil sa inyo kami humugot ng lakas at tatag na loob upang epektibo naming magampanan ang aming tungkulin. Ngayon, bumabangon na ang pinakamamahal nating Zamboanga. Narito po ang inyong gobyerno upang akayin kayo sa bawat takbang tungo sa mas mabilis at ganap na rehabilitasyon. Nakaangkla ang ating plano sa isang malinaw na estratehiya. Ang estratehiya, simple-simple, build back better. Okay? Hindi lang natin gustong burahin ang bakas na nangyaring karahasan, hangad din nating isulong ang ganap na pagbangon ng Zamboanga. Sisiguruhin nating hindi na kayo muling mahaharap sa at peligro. Sa kabila ng matinding pinsala dulot ng trahedya, binubuksan natin ang mga pagkakataon upang ihatid kayo sa mas ligtas, mas mabuti at mas maayos na kalagayan. Sa kanyang talumpati, ipinakita ng Pangulo ang plano sa kalsada ng lalawigan, kabilang na ang gagamiting drainage system. Isang resolusyon ang ipiniresinta ng mayor ng Zamboanga na si Isabel Climaco Salazar kay Pangulong Aquino bilang pasasalamat sa ibinigay na tulong sa mga apektado nilang residente. Bago umalis, nag-inspeksyon ng Pangulo sa bunkhouses na ipinatayo para sa mga residenteng kinailangang lumikas sa kanilang mga bahay dahil sa naging kaguluhan doon. Mula Zamboanga City, dumiretso ang Pangulo sa Tacloban City upang tingnan ang mga itinayong bunkhouses para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Yolanda. Pumunta rin siya sa Palo, Leyte para pagunahan ng turnover ng mga bahay na pansamantalang tutuluyan ng mga residente doon. Ayon sa palasyo, matibay ang paniniwala at paninindigan ni Pangulong Aquino na mapapabilis ang pagbangon at panunumbalik ng sigla ng lokal na ekonomiya sa mga bayan at lalawigang binisita ni Pangulong Aquino matapos lagdaan at isabatas nitong Biyernes ang pambansang budget para sa taong 2014. Naglaan din ang pamahalaan ng kabuoang 100 bilyong piso para sa pagbabagong tatag at pagsasaayos ng mga mahalagang daan at pampublikong pasilidad sa mga lugar na
tinamaan ng iba't ibang kalamidad at sakuna. Bukod pa sa ipinalaking 13 billion na calamity fund na dati 7.5 billion na siya ngayong tinaguriang National Disaster Risk Reduction Management Fund. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.